Eto na naman ang Kamara na alam mo yon, meron na ngang desisyon ng korte. Putya, hindi pa rin matahimik. Ewan ko ba? Nababahala ang Kamara sa plano ng Senado na pagbotohan ng gagawing aksyon sa ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at hindi na hintayin ang gagawin ng Kamara. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Aban, bakit sa amin? Bakit sinisisi sa amin? Ang arte? Arte nito ni Princess? Ba't hindi Princess pangalan mo? Ay, baka sabihin na naman iba, uy, ad hominem naman kayo, mga banateros, puro lang panlalait yung... Alam mo kasi, ibagay nyo yung kaartihan nyo sa itsura nyo. Tsaka ang pangit-pangit. Hindi siya. For example lang, pangit-pangit ng itsura mo tapos mag-iinarte ka. Puta na. Sipain pa kita eh. Hindi siya yung tinutukoy ko ah. Example ko lang naman yun. hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema at aapila pa ang Kamara. Anak na po siya kasi, hindi pa daw pinal. Ano hindi pa pinal? Desisyon na nga yun, tapos na. Unanimous decision nga eh. Pagsasabi mo. Hindi pa pinal, gago. Ang problema kasi sa inyo, para kayong mga mayayabang kasi kayo eh. Ang yayabang kasi nitong mga nasa Kamara. Nung una kasi, 'di ba binalik sa kanya nila yung article of impeachment. Pucha, tas binasbasan ng mga gago na hindi naman dapat nila basbasan, nagpamisa pa. 'Di ba? Tapos sabi ng anong tawag dito? Sabi ng Supreme Court mag-apila kayo kung tama ba yung proseso na ginawa nyo doon o nasunod ba yung due process patungkol doon sa article of impeachment. Pucha, hindi nagsagutan yung mga tanga. Puro pa preskon lang ang ginagawa. Tapos sinasabi pa nila ang talo dito ang taong bayan, mga ulul. Kinainan nyo, kayo ang talo. Dinadamay nyo kaming taong bayan, wala namang kaming pakialam sa inyo. Kaya na kayo lang yung mga, alam nyo ba kung bakit kasi galit na galit lalo to si Chua? Galit na galit yan sila, yung mga pangit dyan sa Congress. Yung humarap si BP Sara tapos lahat sila nandun, di ba? Puta, pinahiya kasi sila ni BP Sara. Ano ba naman? Kayo, sinisave ko lang kayo kasi nakakahiya yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Pagpatupad kayo ng batas, tagagawa kayo ng batas, pero hindi nyo alam yung batas. 'Di ba? Tinuturuan ko lang kayo para hindi nakakahiya. Nakakahiya ba tayo? Nakakahiya na tayo ngayon. Ganto pala tayo? Oh. Pucha, tas lumapit doon si BP Sara, tinuturuan niya, nile-lecturean niya yung mga gago, di ba? Okay na yung ina nyo. Mag-aral kasi kayo. Nandyan na kayo eh. Ano ba naman eh? Pucha, nandyan na kayo sa Kamara. Dapat mag-aral na kayo, mag-research na kayo. Lalo na yan si Dan Fernandez. Pucha, walang alam. Pag-aanong-gaanong pa ng Mike. Ano kasi Mike Abe? Anong gaano? Nakala mo gago eh. Mapapahiya talaga kayo kasi yung Ali, maraming alam, matalino. Puta kayo. Hindi nga namin alam paano kayo napunta dyan eh. Diba? Tapos nagsisiga-sigaan kayo. Ngayon, nung napahiya kayo, ayan, nagigil na kayo kay BP Sara. Impeachment na talagang pinupush nyo. Ayan lang naman talaga eh. Ang ganda nga sana, biruin mo yon kung matuloy ang article of impeachment. Pucha, ang ganda sana kasi magkakaroon ng ng kalinawan yung mga pinagtuta-tuta ni ni Gadon eh. Para mapahiya tong mga animal na to. Kasi handa namang sagutin yung Vice President eh. Handa naman niyang sagutin yung mga tanong sa kanya eh. Oh, walang problema sa BP. Ang problema kasi yung proseso ng paglalatag nyo o pagpa-file nyo ng article of impeachment,
Putya, hindi tama, sablay. Tapos ngayon, dinadama nyo taong bayan, gago ang puta. Ano man anyang premature actions tulad ng pagboto ng Senado na hindi Wala na. tuloy ang impeachment trial ay Wala na nga eh. Okay na yun ang... Attorney yan ha. Attorney yan. Attorney Princess Abante. Pero bugok. Okay na yun. Wala na nga eh. Korte Suprema na nga nagsabi. Mataas ka pa sa korte. Ay bagay, princess ka pala. Mas mataas ka pa sa Korte Suprema. Pinapasagot kasi kayo dati, hindi kayo nagsasagot eh. Puta, ngayon nagbigay ng desisyon eh. Puro kayo reklamo. sa walang bahala sa due process. Tangina, parang gago. Kayo nga yung unang-unang lumabag sa due process eh. Putya, 4 ang pinasan yung impeachment eh. Dapat isang beses lang. Ina lang eh. Ang simple. Putang ina naman. Nakaka-stress tong mga tanga na to. May pinag-aralan naman. Maayos naman estado sa buhay. Pero yung simpleng bagay, hindi maintindihan ng mga animal. Puta, sablay kasi yung ginawa nyo. Isang beses, eto lang ganito lang kasimple mga kababayan. Isang beses, pwede kang mag-file ng impeachment sa impeachable official. Actually, hindi nga impeachable si VP Sara eh. Dahil naglabas ang COA ng report ng OBP na wala naman nilabag. At 3 beses, 3 taon na may pinakamataas na ratings, mga tanga. Oh. Puta, dun palang pahiya na kayo. Anak ng putya tong mga to talaga. Mga bano. Ewan ko na lang. So dun pa lang sablay na kayo. Oh! Ay, nakaka-stress tong mga hayop na to. Simpleng bagay, hindi kahit nga siguro kahit siguro high school nagigets yung sinasabi natin eh. 'Di ba? Mali kasi yung pagpoproseso nyo ng impeachment. Tapos pang-4 pa yung pinasa ninyo. Ang tatanga ninyo. Tapos ngayon galit na galit kayo. Nagsasabi pa kayo. Hindi sumunod sa process. Unconstitutional. Unconstitutional yung ginawa nyo. So, pwede naman kayo mag-refile, di ba? Baka raw maging political shortcut ito na magpapahina sa papel ng Kamara. Nanawagan sila sa mga senador na magpasensya at hayaang gumulong at matapos ang judicial process. Ayon kay Representative Terry Ridon, chairman ng House Committee on Public Accounts, ipapasa ang motion for reconsideration bago ang... Puta. Ngayon sila nagpapasahan ng Ngayon sila nagpapasahan, ngayon sila nagmamadali. Puta, para kayong mga alam mo yung mga estudyanteng may assignment, may thesis. 'Di ba? Binigyan ng 2 weeks o 2 weeks. O gawin niyo tong thesis niyo within 2 weeks. O sabihin natin 1 buwan para makatotohanan. O hindi, 2 weeks na lang para mabilis. O 2 weeks, bibigyan ko kayo ng 2 weeks para ayusin nyo tong thesis nyo. Tapos ipapasa, ide-defend nyo sa akin sa Monday. Okay, sige. Kayo mga tamad, hayaan mo muna, wala pa naman eh. Next week pa naman yan. May 2 weeks pa tayo, gala muna tayo mga pre. O. Gala, dumaan ng 2 linggo, 3 linggo, 2 linggo. Sabihin natin 1 linggo, tapos meron na lang kayong 1 linggo para gawin yung thesis. Ngayon, naggagahol-gahol kayo. Tapos pag dinepend nyo, sablay kayo lahat. Alam nyo kung bakit? Kasi nagpakampante kayo, mga animal. Ibis na ginagawa nyo na, yung maaga pa lang, para medyo naaaral nyo na at na, alam mo yun, na anong tawag doon? Troubleshoot nyo na yung mga dapat gawin kasi naggawa ko yan dati sa web design eh.
Kami ang taga-encode eh. Alam nyo ba, maaga pa lang, ano na kami, madaling araw, doon kami natutulog sa classmate namin, kahit next month pa yung tinatapos na namin na maaga, tapos practice and defend. Diba? Ganun lang yun. Para pagdating nung araw nung, nung thesis mo, de-defend mo na yung thesis mo, smooth na. Parang ganito to mga kongresista na to. Puta, kung kailan nagdesisyon na, nung kailan naglabas na ng desisyon yung Korte Suprema, puta, doon pa lang sila magpapasa doon pa lang sila magagahol-gahol, di ba, mga animal? Kinang inan to mga to. Puro kasi kayo pamumulitika, hindi kayo magtrabaho ng maayos. Line sa August 9. Tila pinahihirapan daw ng Korte Suprema ang pag-impeach sa matataas na opisyal. Hindi naman kasi impeachable si VP Sara. Ang kukulit ninyo. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Senado kaugnay nito. Naunang napagkasunduan ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. O diba? Ganun lang. Na kasi alam mo kaya ganito tong mga to, yung alam mo yung parang nababaliw na, hindi nila maintindihan kung anong gagawin nila. Putya, puro na lang sila pamidya, lahat gagawin para matuloy ang impeachment. Alam nyo kung bakit? Kasi nga naman alanganin sila sa ginagawa nila eh. Nagmamadali, baka kailangan na ng boss nila. Tsaka alam nyo mga kababayan, kung confident sila dito sa impeachment na pinapasa nila patungkol kay BP Sara, kung may mga nilabag talaga si BP Sara, maghintay na lang sila ng February 6. Di ba pwede namang sila mag-refile eh. Ayan lagi ang sinasabi natin. Kung wala kayong problema, kung okay naman ang pinasa nyo na article of impeachment, ang problema lang yung due process na pagpapasa nyo, maghintay na lang kayo next year. Ipasa nyo ulit. Tapos, this time, ayusin nyo na yung pag-ano nyo. Pag-aasikaso nyo ng dapat yung asikasuin, pukin ang ina nyo. Baka magpasa na naman kayo ng impeachment, 5 naman. Hindi talaga magtutuloy yan. Simpleng bagay eh. Putya, alam mo yun? Mga kongresista tong mga to. Mga abogado yung iba dyan. Putang ina yung simpleng bagay, hindi nila magets. Ano ba? Tangina yung ako nga hindi abogado, alam ko yun eh. Yung 1-year bar rule na lang, simpleng-simple, hindi nyo alam, puta, pinasa nyo 4, mga gago. Di ba naman kayo tanga eh? Siyempre, makikita yan. Bakit 4 yung pinasa mo? Isa lang dapat, isang beses lang sa isang taon. Putsang ina, pinasa nila 4 para mas malakas siguro. Hindi, pasa namin 4 para mas matindi. Mas marami, mas matindi. Putsang ina yan, napapala nyo, nakarma ng mga hayop kayo. Nangina kasi katangahan eh. Sa sobrang pamumulitika ng mga to, hindi na nakakapag-isip ng tama. Putsang ina, nababaliw na. Maganda, mabaliw kayo lahat eh. Ewan ko, putay na yun. Stress ako sa mga simpleng bagay kasi, simpleng bagay. Tayo nga, nagigets natin, hindi naman tayo mga abogado eh. Diba? Nagigets natin yung mga simpleng bagay kung bakit hindi nagtuloy ang impeachment. Kung bakit sinabi ng Supreme Court na unconstitutional. Yun lang eh, simpleng bagay. Yung puta, itong mga to, sigaw pa rin ang sigaw. Manahimik na kayo. Pag naging presidente talaga si BP Sara, mga gago kayo. Ina nyo. Grabe na panggigipit nyo dun sa ali, wala namang ginagawa sa inyo. Pahiya kasi, natapakan yung mga ego nila eh. Puta, biruin mo isang babae, tapos le-lecturean sila dun oh. Eto kasi gagawin, eto yung dapat, eto, hindi nyo pwedeng gawin to. Tapos pinahiya pa si Chua. Hindi, sinabi mo kasi na ay wala po akong sinabi. Camera, biglang gumanon si BP Sara. Po siya, nagulat si Chua. Ina nyo. Puro kayo kahayupan. Hindi, magtrabaho na lang. Pwede ba magtrabaho na lang kayo? Tapos ayusin yung trabaho nyo. Ay, lang yan. Kakapal lang mukha ng mga hayop na to eh. Ay, nako. Stress na naman tayo ngayong araw. Maraming salamat. At alam ko, na-stress din kayo. Palakpakan nyo po yung sarili nyo.
Sa lahat ng nadamay sa stress ko, palakpakan niyo po yung sarili. Anyway, maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time dito lang sa Paring RJ TV. Okay? Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap